gumamit tayo ng mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Opo. Yan na. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Opo. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat-dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At saka kagandahan ngayon sa Pilipinas, kaya ng itong mga cruise ship ay may kakayahan yung ating mga port para mag-dock sila. Marami ngayon dyan sa Boracay eh. Ganon? Yan ang Umiikot. yung mga mula sa ibang bansa, nagbo-Boracay, nagko-cruise ship na lang. Ang ano daw dyan, pag kasi sa linggo, doble daw ang timbang mo kasi wala kang ginawa. Hindi kumain na kumain. Kain natin na kain dyan. Ay, nako. Ayan. Anyway, puntahan natin, Nelson, at saan ang mainit na issue? Ba? Ombudsman. Ayan. Ayan, oh. Oo. At teka lang, kanina po ata ay pumunta ng Senado ang ating ombudsman. Nandun ba kayo para magdepensa ata ng kanilang budget? Sen? Nakita ko sa video, Sen. Parang si Senador Sherwin Gatchalian lang eh. At, oo, doon sa, di ba, As ang chairman nakatapatan. ng Finance Committee. Tapatan yan, di ba? Oo. Dito yung ahensya, sa harap mga senador. Oo. May video tayo, pakita mo nga. Isa lang ang senador na nandun eh. Ganon? Kung hindi ako nagkakamali, ha? Puro bakante yung katabi ni Senador Gatchalian eh. Kahit huwag nang ipakita, naniniwala ako kasi mula nung Lunes, Martes, Miyerkules hanggang kahapon, kaming dalaw lang ni Sherwin eh. Ganun mo ba? Ako lang ang Hindi kasama sila niya interesado sa budget briefing ng mga ahensya po. kasi kanina naman, ang dami ko namang dapat na gawin pa. Sabi ko sa mga kasama ko, kayo naman ang pumunta. Akala kasi namin, marami rin ako nakita sa social media, akala, binoykot si Ombudsman ng mga senador. Yung pala, ganun talaga ang sitwasyon, Sen. Hindi ganun na sitwasyon. Dapat talaga, marami naman, kaya lang... Tinan mo, yan, mag-isa lang, Oo nga, Di ba nyo nakita nung yung DOE? Kaming dalawa lang. Minsan may dumating na dalawa, tapos umalis din. Pagkatapos yung DOJ. Ganun din. Bali, marami yun eh. Mula nung Lunes eh. Lunes, Martes, Miyerkules, hanggang Huwebes. Parang dalawa nga lang po kayo ng chairman Sherwin. Kanina pupunta sana ako, kaya lang ang dami kong meeting sa umaga. Sana sabi ni Ombudsman, ay salamat, wala. Pero kapag ano ba ang sitwasyon dyan, sir? Kapag ganyan budget briefing lang, hindi pa naman talaga yun yung final na budget ng isang ahensya. Briefing lang kasi kinakailangan tanungin mo sila bakit ganito yung budget ninyo, bakit ito, ganyan. Okay. 6 billion yata yung budget na hinihingi na Ombudsman. Well, Di mabuti wala ako dahil kung siguro nandyan ako, marami akong may tatanong sa kanila. Hindi ba? Ina-expect nga nila, sir, nandun kayo kasi nung mga nakaraan Ang ini-expect kong nandyan, si Senador Joel. Ayan nga, Hindi ba napabalita na mukhang si Ombudsman Boying ay pupunta sa Senado? May daladalang sulat. Para sa ganun ay iabot yata yung sulat. Na kung saan ay pinatatanggal si Senador Joel bilang senador. Yan ang nakita ko. So, in-expect ko na si Senador Joel ay nandun. Ay siguro, napansin niya, hindi wala na dapat ipakipagtalo kasi mukhang hindi na ata itutuloy ni Ombudsman Boying ang sulat dahil sa napatunayan na palang na-discovering dismissed na pala yung kaso. Ang kaso 2019 pa, yung kasong kinaharap ni Senador Joel Villanueva. Parang nabigla pa si Ombudsman Boying na na-reverse pala. Kasi nakakapagtaka naman yan. Bakit? Hindi mo ba tiningnan muna bago ka nagpasya na gumawa ng isang hakbang para yung hakbang na yun tatanggalin mo ang isang senador. Hindi mo ba pinag-aralang mabuti yun? Dapat nga nag-due diligence man lang siya, di ba? Hindi lang. Pati ba yung mga kasama niya, hindi niya tinanong? Oo, yung tinanong niya, hindi rin alam ng mga kasama. Malamang po. Ang problema, Sen, may nilabas na clearance eh. September 9, 2025 Ombudsman na wala na nung kaso doon, na pending. Iba naman yung clearance. Iba yung pinag-uusapan yung kay Senador Joel. Kay Senador Joel, panahon pa ni Conchita Carpio Morales. Panahon pa ng predecessor ni Martires.
Ombudsman Martires. Yes. Opo, oho. 2016 yun, napagkamalan yatang order ni Ombudsman Morales, Conchita po yan. Conchita Morales. Oho. Ano ba? Tama po, Conchita Carpio Morales. Conchita Carpio Morales. Yes po. Oho. 2016 pa yun. Yes. Oho. Kaso, nakapag-motion for reconsideration si Senator Joel. Opo. Hanggang sa mag-retire naman yung isa at napalitan siya ng bagong ombudsman. Oho. So 2019, nung mapagpasyahan, na ni-reverse pala yung naunang order ni Conchita Morales. Yes, Conchita opo. Carpio Morales. Oho. Ang pinagbasihan nga yung hindi niya pirma yon at mali yung letterhead. Opo. Sa mga tweet, napalitan yung desisyon. Yes. O kaya, nung makita siguro, gano'n, hindi na siya tumuloy sa Senado. Hindi ba? Kasi daw, meron pa rin Meron siya sinasabi. ginawa daw po yung pasikreto Secret decision daw po yun sabi naman ni Ombudsman na Uncle Sam Martires, paano secret nandun nga sa System. system nila na isang click mo lang, makikita mo na dismissed na pala. Tsaka makikita mo. CCMS. CCMS. Ayan, yes. po. Di ba? Yes po. Oh. Naka-computerize pala naman niya na mukhang nagkulang lang sa pag-due diligence nga. Parang case category management system. Yan, po. Na isang pindot lang pala dyan, makikita pala lahat Nasa ng kaso. system yun At saka, alam mo, ang batayan ng hindi yung publicity. Opo. Kung hindi yung recording. Oho. So ang tanong mo, na-record ba? Okay. Record na record, nasa CCMS Oho. Hindi naman hindi pinablis, sikreto na. Meron kasi taong ayaw naman magpapublish. Halimbawa, si Joel, sinabi niya, total, nanalo naman siya. Nagpakatahimik na lang. Tahimik na lang, oo. Si Ombudsman Martires naman, tahimik naman yung tao na yun. Wala naman gusto magtanong sa kanya, siguro naman. Nagawa ko na yung tungkulin ko. Sabi niya gano'n, ba't ako magsasalita? Hindi kagaya ng predecessor niya na babae. Ayan, yung Daldal ng daldal yun sinundan mo ng bago ngayon. Gusto rin mong magpa-media. Akala nila yung kadadaldal mo at saka yung kaka-interview mo sa media, yun ang nagbibigay ng puwersa o efficacy doon sa desisyon. Hindi po yun. Sukat na ang desisyon po ay dumaan sa proseso at na-record ng tama. At tinignan ng record. Pinindot mong ganyan, nandun talaga. Tapos na yun. Walang sikreto doon. Paano kung nandun ako? Nagtalo na naman kami ron. Oo nga po. Kasi tinatanong niya yung kaharap ng media Okay ba, alam niyo ba na na-dismiss? Mga batang media ata hindi rin po namin alam na na-dismiss pala yung kaso. Yun talaga. Bakit requirement po ba yung nalaman ng media? Hindi nga Yun nga ang pangyari. Sana ko nakalagay yun. Kailangan po ba ilathala? Obligado bang ilathala yun sa mga pahayagan? Kailangan ba naitala sa isang malapad na periodiko? Ng mga ilang araw? Ganun Hindi ba yun? naman nata requirements yun, Hindi requirement yun. Well, Nelson, alam ko marami kang gusto itanong dyan sa ombudsman Hindi, kasi may bagong balita dito, Sen, ha? Si Ombudsman Remulla din ang nagsabi nito. Kakikita ko lang kanina, ayaw na ni Bryce Hernandez na mag-apply ng state witness. Matras na rin ba? Matras na. Nauna yung mga Diskaya, ayaw na rin. Nauna yung Diskaya, parang ayaw na nila kasi nag-invoke na sila ng kanilang karapatan. Pero ang sabi dito ni Ombudsman Remulla ay mananatili daw na ay cooperative witness pero hindi na bilang state witness. Anong difference nun, Sen, pagka cooperative o state witness? O di tawagin niyo yung ombudsman. Hindi naman ako nagsabi rin. Ba't akong tinatanong? Ayan nga. Ang itanong mo dyan, bakit naging ganun ang kapasyahan? Bakit nag-atrasan? Ayun nga ho. Naalala mo yung Diskaya, sila'y sumagot lang naman at sila'y nag-respond lang naman doon sa call ko noon nung ako ay chairman. Opo. Gusto ba niyong makatulong sa Estado na ma-prosecute natin ito? Gusto niyo ba na mapanagot natin yung mastermind? Kumbaga sa isda, yung pinakamalaking isda ang ating mahuli.
Mahirap po kasi ito sapagkat alam nyo, may sakripisyo dito. Maring natatakot kayo. Masasapanganib ang buhay ninyo. Marami kayong magiging kalaban dito. Pero makipagsapalaran kayo kung pinag-uusapan ay malalagay din kayo sa alanganin. Opo. Kasi kung ninanais nyo na wag na kayong masama sa criminal prosecution, meron pong binibigay na remedyo ang batas. Pumayag kayo na maproseso kayo, kung qualified kayo, maging state witness kayo. Sa paraan na yan, matutulungan yung Estado. Kasi kung walang lalabas na whistleblower dyan, kasi ang labas mo dyan, whistleblower ka eh. Tama po. Sino? Kamukha nung tinesting namin yung 15 contractors na nandun. Yung listahan ng Pangulo yan, di ba? Yung natirang na nandun, may silang 10 eh. Totoo ba kanya na humihingi ng ganito na 25%? Tinanong lang, hindi po. Lahat sila hindi po eh. Okay, Samantalang alam naman nilang open secret na yun eh. Lahat naman ng... Totoo po, 25 hanggang 30%. Pero lahat sila sinabi, hindi po totoo. Okay. So inakala nila yun ang parang para makover up nila yung katotohanan, di ba? Okay, So in this kaya, nagsabi, sige po kanya, nagpasya na po kami. Tingnan ko kung talagang totoo. Kailangan makareceive ako ng sulat mula sa inyo na talagang gagawin niya. Maingat tayo eh. Sumulat sila. O sige kako, gawin ninyo yung dapat ninyong gawin. Ilahad ninyo yung gusto ninyong ilahad. Nasa sa inyo yan. Ganun na nangyari. Ngayon, nakakala nila ngayon. Hanggang ngayon, sinasabi ng iba na pinoproteksyonan ko daw. Ayun na nga po. Ilang ulit yun na sinagot yan, Sen. Para bagang nag-aabogado na kayo. Ang pinoproteksyonan ko dito, Jen, Nelson, ay yung kapakanan ng Estado. Alalahanin po ninyo, ang kinulimbat po ng mga ito ay pera po ng bayan. Lahat po ng buwis ninyo na talagang ibinuwis nyo, pati buhay po ninyo, ibinuwis ninyo para lang makapagbayad kayo ng buwis. Tingnan po ninyo yung kinasadlakan nito. Walang kapararakang talagang mahirap na yan. Isang araw, sinabi natin mga halang ang kaluluwa ng mga taong ito. Para lang matulungan natin ang Estado na mabawi lahat ang kinamkam na yan at hindi po nila pera yan. Gumamit tayo ng magagamit na mga taong kagaya ng mga ito na magpapasya kahit na mapasanganib ang buhay nila. Magturo. Ang naituro, initially, 17 congressmen. Hindi ba nila naintindihan yun? Sino ba ang nagturo pa ng iba? Wala na. Yung mag-asawang diskaya lang. Ang kapalit lang nun, yung inihingi nilang maproteksyonan sila, karapat dapat naman dahil sa mapapasanganib ang buhay nila eh. Totoo. Di ba maintindihan yun? At palagi nilang sinasabi, hindi po. Hindi ko sila pinoproteksyonan. Nasabi lang nila kasi, nang dahil na nakipagtalo ako na bago sila maproseso, ay kailangan muna nilang isole ang kanilang ikinulimbat. Yun na nga po, magtatalo na tayo talaga dyan. Ayaw nyo talagang ilagay sila sa state witness protection program. Hinahanapan sila nung Hinahanapan nyo sila ng requirement na wala naman sa batas. So, ibig sabihin yan, hindi kayo tapat. Ayun. Hindi kayo tapat, hindi nyo gusto talaga na mahuli yung pinaka-mastermind. Ang problema kasi dito, Sen, na i-project sa tingin ng tao, Nelson, na ang Diskaya, parang sila ang pinaka-guilty, parang lumilitaw na sila ang mastermind eh. Tapos ang dating, gagawin natin silang state witness. Ganun ang paraan nila kasi. Na-project Husen eh. Para palabuin ito eh. Wala akong sinabi na hindi magbabayad ang may kasalanan. Wala akong sinabing ganun. Ang pinag-uusapan lang, gagamitin ko muna kayo para sa ganun, matukoy natin ang pinakamalaking isda. Matukoy natin kung sino yung mastermind. Yun ang aking plano. So, kailangan mo silang ilagay sa protection program. Ngayon, pag natapos na ang lahat ng ito at napagpasyahan naman ng korte, kahit kayong mga Diskaya ay meron kayong pananagutang sibil. At sinabihan kayo na ito'y ibalik nyo sa gobyerno, yun ang panahon na ibalik ninyo. Ang dapat ninyong ibalik. Pero hindi daw ba, siyempre, pagpapakita naman ng gesture, Sen, kahit pa paano niya, siguro baka pwedeng magpakitang magpaunang bayad man lamang sila. Nandun na ako eh, pero wala nga sa requirement ng batas eh. Ngayon, ipagpalagay na natin ganun ang ginagawa mo. Baka mangurap ka pa eh. Kasi wala nga sa batas eh. Magkano ba ang ibabayad niya? Sinabi mo ba sa kanya kung anong dapat nang ibayad niya? Kanino ibibigay?
kanino ibibigay. Baka mamaya, ang sinabi mo, magbalik ka ng ganito, pero yung kalahati sa akin mo ibigay. Yun ang sinasabi ko. Yun ang nakakatakot doon. Yun na nga. Dahil wala sa batas, pipilitin mo lamang, mangungurap ka dyan. Ay, kung Sinasabi ko na naman to, wala akong kinakampihan. Ang tanging layunin ko lang, talagang mahanap ko, matukoy ko, mahuli ko yung pinaka-mastermind. Sila ayaw nila eh. Ang napapansin namin dito, Sen, pag kami nagturo ng mga mastermind, sila yung inuusig. Sila yung inuusig. Gaya Katulad ni ni Gutesa. Gutesa. Ang classic dito si Gutesa. Opo. Isipin mo si Gutesa, sa pangkaraniwang testigo, kung halimbawa, Nelson, ikaw ay judge. Opo. Ikaw naman, Nelson, ikaw naman, Jen, ay prosecutor. Yan, Dahil pareho kayong abogado. Alam ninyo kung sino yung credible na testigo eh. Ay, yes po naman. Lalo na sa isang judge, Kasi nakalagay sa ating batas na pang-ebidensya, yung law and evidence. Isang mataas na uri ng ebidensya, testimonial man yan o dokumento na gagamitin o ilalabas ng isang taong magpapasya na magiging witness, kapag yung kanyang dokumento o yung kanyang sasabihin ay adverse sa kanyang interest, mataas na uri yun. Ibig sabihin, mapapahamak siya. Si Gutesa, mapapahamak siya. Pero wala naman siya kinalaman. Dapat. Wala siyang gain. Wala siyang pakinabang. Wala siyang pakinabang. Una, wala siyang kinalaman doon eh. Naisip niya lang, naligalig siya. Ito palang ginagawa namin eh. Yan pala yung pinag-uusapan nila ron. Kung tumahimik siya, wala yung palang bulto-bultong, yung palang Malamelata. mali-malitang pera pala na dinahakot namin. Ito pala yung pinag-uusapan doon. Paano na yung bansa natin pagka ganito? Anong pakikinabangan niya? Wala. Totoo po. Pero ang magiging disgrasya sa kanya, marami. Laki. Hindi lang sa kanya, kundi sa pamilya niya. Yun ang isang credible na witness. Wala siyang motibo eh. Pansarili, wala. Pero siya yung siyang inuusig ngayon. Hindi ka. Fraudulent ka niya yung kasi yung nagnotaryo eh, hindi niya Siya pumirma. Oo daw. Hinahanapan ho ng butas. Isa ngayon ang inuusig. Diyan mahalata mo na yan. Kahit saan po kayo pumunta na mataong lugar, lalong-lalo na po sa mga syudad na pinapaligiran ng mga city hall, nandyan po nakapaligid ang mga notaryo publiko. Opo, Naging cottage industry na po yan. Magpanotaryo ka dyan, nagpapaligsahan pa sila eh. Meron pa silang tagatawag. Notaryo. May nakalagay pang paske. Totoo po yan. Notary Public 24/7. Walang tulugan to. Pupunta ka roon. Saka gusto mong makapag-notaryo ka. Kung meron siyang maliit na bintana roon, lahat ng papeles mo, iaabot mo sa kanya. Pagkatapos niyang pag-i-stampan lahat, pipirma niya ganyan, sisingilan ka ng kaukulang bayad. At saka niya iaabot sa'yo. Ikaw ba na nagpanotaryo? Tatanungin mo ba sa kanya? Gusto ko pong makita kung kayo po talagang pumirma nito. Nasaan po ba si attorney? Gusto ko po, attorney, kung kayo po, yung pumirma po kayo uli para malaman kung pirmahon nyo talaga ito. Meron bang gumagawa ng ganyan? Mukhang wala. Pagkatapos ito ang gagawin ng mga kasama ko sa Blue Ribbon Committee? Lalong-lalo na yung pumalit sa akin. Saglit lang, sir. Bago kayo mag-alab ng kalooban sa bagay na yan, meron lang kong kasing paalala ang DOH. Nagpapaala-ala po ang Department of Health sa publiko na laging unahin ang kaligtasan sa kalsada. Malaking porsyento po ng aksidente maaaring maiwasan kung susunod sa tamang batas trapiko. Magsuot ng helmet at seatbelt para po sa ligtas na biyahe. Panoorin natin ang paalaalang ito ng DOH. At ang mga taga-Buog naman, mga taga-Buog, Zamboanga del Sur, ang Ka-Jo Salvador, sabi niya, Kuya Jen, nanonood po kami ngayon dito. Ganun din po mga taga-South Korea at mga taga-Florida, USA. Nanonood po silang lahat. Pakibati po ang my birthday, Gian Clavite from South Korea, at si Ron G. Velasco ng Florida, USA. Daniel Barion. Si Fernando po Jr. yan Daniel Barion, California, USA. Pakibati naman kami kay Senador Rodante Marcoleta. So yun said, binabati daw po kayo mga taga South Korea at mga taga Florida, USA po. At happy birthday naman kay Joben Miliado at happy anniversary
sa mag-asawang JM De La Cruz at Eunice De La Cruz. Ayan. Ito, Jen, nainggit ito, ha? Sige po, sino po yan? Galing kay Raul Casipit. Kilala ko ito, Bao eh. po, ang Kuya Raul Casipit. Oo, dating naglingkod sa Abono Party List ito, ha? Ganun po ha. Oo. Ito, wala palang patlang ang kanyang pagsubaybay rito, ha? Kahit wala po kayo dyan, gusto ko pong nakikita si Jen Sobarjaga. Oy, salamat po naman. At si Nelson Lubao. Ayun. Hindi, wala na yun. Dagdag pala yun. Adlib po ba? Adlib ko na lang yun. Ayun, mga taga-London naman ang Ate Virginia Mercado. Ate Virginia Mercado, salamat po ng marami at patuloy kayong sumusubaybay sa ating palatuntunan. At kayo po ay patuloy po binabati ng Kuya Raul Ramirez sa mga taga-riyan po naman sa Tacloban. Ayan. At siyempre po, taga-abroad pa rin ito, no? Bilbao, Spain, ang Kuya Patrick Millard Magsino de la Rosa. Pakibati daw po, sana daw po ay natikman ninyo ang chorizo de Bilbao mula po sa Espanya. Hindi pa po namin nahihiwa eh. Ayun. Pero saan may mga nagtatanong, kung halimbawa daw bang ipatawag ulit itong si Gutesa, kasi para akala na matapos ng pagdinig nung siya'y humarap, biglang nawala. Wala na raw nakakala kung saan siya naroon. Kasi ako naman, ang katwiran ko, kasi wala namang pagdinig at hindi naman siya ulit ipapatawag. Pero kung sabay ipatatawag, may garantiya bang babalik itong si Gutesa, Sen? Basta wag lang nilang takutin kasi ngayon may nagsasabi ba? na meron daw siyang 5 milyon na nakapatong sa kanyang ulo kaya grabe, no? tatago yung tao. Yun nga yung sinasabi mo kanina, Nelson. Lahat ng gustong tumistigo dahil sa ang pinagsasabi na nito ay patungkol na dun sa mga talagang nakikita nating mastermind talaga. Opo. Gagawa ng paraan. May nakita ka nga akong mga mangilan-gilan na nakikita ko ng reliable na information na galing nito mismo sa mga i-final nila sa ICI. Di umano tungkol dyan sa sworn statement ni Gutesa, pinipilit nila na yun ngang pati yung notaryo talaga ginagawa nila ng usap eh. Samantalang nakita naman, palibasa yung karamihan doon sa mga kasama ko, hindi abogado, sa Blue Ribbon. Na ipagkamali nila na ang pinakamalaking bahagi ng kanyang pagtitestigo o yung credibility ng kanyang testimony ay nandun sa notaryo. Opo. Hindi, nawala na nasaysay yung notaryo nung siya ay nagpasya na talagang lumabas at humarap sa Blue Ribbon. pagdinig sa Blue Ribbon. Opo. Wala nang issue ang notaryo doon eh. Kung tutuusin mo eh. Ang testimony niya ay binigay, binasa niya, at nagkaroon sila ng pagkakataon na tanungin siya. Opo. Base sa kanyang paglalahad. Under oath. O yan, Under oath yun. Opo. Sumumpa siya, umarap, pinagtatanong, sumagot, hanggang matapos ang kanyang presentation. Pagkatapos hahanapan mo ng Notaryo. wala na say-say yung notaryo. Hindi nila maintindihan yun, pero pinipilit nilang gawan ng paraan para sa ganun, maipakita sa kaisipan ng publiko na akala mo may kaugnayan pa yung notaryo. Parang vital talaga, no? Kung halimbawa hindi siya humarap, baka sakali. Baka sakali lang. Yung dokumento lang ay sinabit. Kung dokumento lang ang sinabit. Pero hindi po pwedeng hindi siya doon. Kasi nga, sinong magpapatunay kung hindi siya darating din? Susumpa pa rin siya na ako po ang may